A day in my life, pero hindi ako magtatagalog, magkakapampangan ako. Nung AU Balo guys, kapampangan ko, yes. May panganak ko yung Pampangan eh. Pero ako masyado magkapampangan ka ng video ko. So lumwal kami ng abe ko, munta kami king outlet store. And medyo marimlaking wall. Sana li ko mangalgal ne. Ako Balo pero bala mo awkward kung magkapampangan king camera. Pero alin ako makanila magsalita pa checking personal. So tara, tuki kayo kaya kami. Lumwal ta na guys. Diyos ko, karimlan eh. Mga syas na ako gamat. Balo yo, adwang Domingo na ako choluang bansa. Kukutang dana nung kapilang kumuli ako nung muli ko pa. Keling Japan eh, using motor rampon tricycle. Gamitan da kaya ni train. So lungob ta na Keling station. So salita ng ticket. Ticket. Kapag Tagalog, ticket. Pero pag Kapampangan, ticket. Dapat maka-emphasize itang K. Keling Japan, balong-balo mong mabulok yung asboking kasabi mo. Kapag mamasok yung asbok, itry tayo. Ay, ayun na papansin din sinabi ko na. So atso kami ngayon ni Kening Mitsui Outlet. Kasi wala na kami agawa ka rin pera mi. Kaya iwaldas minemo. Kaya bang, joke yaitan eh. Danupa na ako, grabe. Mangalgal din kalamnan ko. Mantunta mong pipanganan, tara. Manganta na. Sakto ya mo. Mas masarap na pala magluto din Kapampangan. Biro mo guys, pero okay naman. Ladies and gentlemen, mga ikasiko kabukanan, let us all count down Sana maganda. and lift our eyes. 3, 2, and 1! Ayan, this signals that the spirit of the season has Magkano budget dyan? 500 pesos? Update sa nawala kong passport. 9 o'clock na ng umaga at literal na wala akong tulog sa kaka-overthink ko. So pupuntahan ko na yung store kung saan ko naiwan yung passport ko. Lord, sana nandun pa. Nag-search ako tapos 10 AM daw sila nagbubukas. So pupunta na tayo doon bago sila magbukas. So naglalakad lang ako papunta sa subway. Nandito na ako sa subway guys and kinakabahan na ako. Hindi ko talaga alam gagawin ko pag wala talaga dun. No, hindi pwede. Makakapag-Japan kami. Kasi sayang yung mga binayad ko, be. Guys, nakasakay na ako. Guys, nandito na tayo. Kinakabahan ako. Tapos naiihi pa ako. Guys, wish me luck, Lord. Please, sana nandun. Nandito na tayo sa Myeongdong, guys. Tapos dun yung papunta dun sa store. Ako lang pala mag-isa ngayon, guys. Hindi ko kasama si Honey Bunch. Solo traveler. Pinapaayos ko kasi siya ng mga gamit. Pag uwi ko dun sa hotel, diretso na kami airport. Ganun. Grabe sa isang katangahan. Sobrang mahal. Mahal maging tanga dito, guys. Wait lang, may napapansin ako. Parang ang fresh ko dito sa Korea. Yun ang glass skin, no? Ito yung store, yung tier. Diyan ko nawala yung passport ko. Loh, tinitignan ako na ito, oh. Guys, may mga staff na. Try ko magtanong if may nakita silang passport. Sana pansinin ako. Hello? Dead ma-challenge sila, guys. I left my passport yesterday here. Yes. Can you please check? Guys, ano nandito? Pinakabahan na ako. Lord, please. Magkakabait na ako, please. Hala, guys. Hala, ano tong hawak ko? Passport ko yata to. Yes, makakapag-Japan tayo, guys. Over naman, no? Hindi na siya nag-overthink. Inisip ko ngayon, pupunta tayo na Japan. Guys, nasa airport na kami. Tuloy na kami sa Japan. Bye, Korea. Ano masasabi mo? Alis na tayo ng Korea. Babalik pa ba tayo dito? Yes, at sana next time hindi mo na makakalimutan yung passport. Guys, naiiyak ako ngayon. Sobrang lala na nangyari sa akin. Imagine, 8 AM yung flight namin mamaya ni Honey Bunch. Nandito pa kami sa Korea. Tapos, ang nangyari, oh my gosh, grabe. Sobrang nakaka-stress. Bumili kasi kami dito sa cosmetic shop na tier. Tapos, edi may mga tax refund siya. Edi binigay ko yung mga passport namin, ganyan. Yung kay Honey Bunch na balik. Tapos ako, ang tanga ko kasi na-distract ako kay ate kasi marunong siya mag-Pilipino. Siyempre na-entertain ako ganyan. So anong nangyari, inaya na ako umalis ni Honey Bunch. Hindi ko man lang napansin na hindi ko nakuha yung passport. Sobrang tanga. Kumain pa kami, naglibot-libot pa kami. Like hindi ko man napansin. Pauwi na kami papuntang hotel. 600 pesos yung booking. 10 minutes lang kami nakasakay, tapos chinek ko yung bag ko. Sabi ko, bakit walang passport dito? Wala yung passport ko. Tapos naalala ko, naiwan ko pala doon sa tier shop. Ay, kanina sobrang nanginginig ako. Sobrang gusto kong umiyak. Problema pa is hindi pa siya 100% sure kung sa tier na naiwan yun. Hindi doon talaga, sure ako na sa tier ko talaga siya naiwan. So kailangan ko ulit mag-rebook ng flight namin papuntang Tokyo. Ang mahal. Grabe, kasi bukas na agad. Ang worst case scenario pa dito, baka na-misplace nila or nabigay nila sa ibang customer. Shit.
Pumunta kami sa police station dito, tinawagan nila yung mga staff kaso hindi na daw kaya. May tumutulong sa amin kanina kaso hindi na talaga siya pwedeng buksan. Ngayon pa talaga ako sinusubukan ng panahon kung kailan last day na namin. Like ngayon pa talaga siya nangyari. Kasi pag hindi ko nakuha yung passport, wala. Uuwi na talaga kami ng Pinas. Kailangan ko kumuha ng emergency passport. Kasi imagine, bayad ko na lahat ng hotel namin sa Japan. Kung di kami matutuloy dun, parang nagsayang lang ako ng pera. Guys, update ko kayo mamaya kung makukuha ko yung passport ko or kung matutuloy pa yung Japan trip namin. Sige, 50 pa. Malapit na. Oh, sige na. Last set na to. Ay, grabe. Ano ba? At least bumaba yung timbang niya, di ba? Napunta nga lang sa first floor. Kuya, sundan mo yan. Sige po, ma'am. Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago ka sa akin. Ayan, kuya! Huminto ka dito! Magloloko ka na nga lang sa matanda pa. Hoy, bayad mo! Humanda ka talaga sa akin. Ang sweet niyo naman. May paregalo ka pa, ha? Ano yun? Scarlett? Anong ginagawa mo dito? Manloloko ka! Pinagpalit mo ko dito sa matandang pangit na to? May paregalo ka pa, ha? Eh, sa akin nga, wala kang binibigyan na regalo, eh. Scarlett, magpapaliwanag ako. Manahimik ka. At ikaw naman, matandang pangit, sayong-sayo na tong boyfriend ko. Magsama kayong dalawa. Aba, walang respeto tong girlfriend mo, ah. Ano pinagsasabi mo, Scarlett? Eh, nanay ko to. Excuse mo lang yan. Eh, mukha kang nagtatago ka kanina, eh. Nagtatago ako kasi isusurprise namin yung tatay ko. Ganitong babae ba yung gusto mo, anak? Yung walang modo? Nay, pagpasensyahan niyo na siya. Tita, sorry po. Anong sorry? Matandang pangit ako, di ba? Lumayas ka dito, babae ka. Sorry na, tita. Ayaw mo lumayas, ha? Brownie! Good boy! Tumakbo ka na! Class! Pinakaniwala mo lang lahat. Or in fact, ako pa nga dapat yung magtanong sa'yo eh. Minahal mo ba talaga ako? Ang kapal ng mukha mo, minahal kita. Minahal kita ng sobra-sobra. Oh, you could take like going back to Honolulu just to get that Maui Wowie, that Maui. Sa tukog din, sa bakog. Diyos ko po, mas lang ako saglit eh. Because I wanna feel again. Oh God, I wanna feel again. Ano yun? Bakit sila nagkikiss? It must have been the wind. Annyeonghaseyo! Guys, sobrang lamig! Nasa Korea na ako! At syempre, ano pa bang gagawin natin? Titikim tayo ng convenience store snacks! Guys, hulaan nyo kung nasan ako, walang ganito sa Pilipinas. First time ko makakatikim ng mga pagkain sa convenience store dito sa Korea. Grabe, sobrang dami din pagpipilian dito. Guys, ito daw yung kinakain ni Jungkook sa live niya, so tikman natin kung masarap. Guys, simula bata daw si Jungkook, ito yung favorite niyang iniinom, so tikman din natin. Hala, si Jungkook! Akala ko na hospital ka. Resurrection, ang muling pagkabuhay. Annyeonghaseyo! Hala ka, may Korean guys, oh. May mga hotdog din, no? Tikman natin yung mga hotdog nila kung masarap. Guys, may nakita ako, matcha siya na pandesal, tas may ulam siya sa loob. Tikman natin kung ano lasa. Charan! Tikman na natin sila, guys. Unahin na natin to favorite snack ni Jungkook. Kancha daw yung pangalan nito, guys. Tikman na natin. Sarap! Honey Bunch! And syempre, di natin pwedeng tikman ng wala si Jungkook. Jungkook imnida. Gets ko na kung bakit favorite ni Jungkook. Ang sarap na, guys! May kinuha si Honey Bunch kanina, pero parang ang sarap, oh. So, tikman din natin. Ito yung tsura niya. Parang sarap. Manghang. Masarap siya. 7.5 out of 10. May mas masarap pa sa iba. So, inom muna tayo. Tikman natin to favorite drink ni Jungkook. Lasang banana. Pero hindi siya masyadong matamis, which is I like. 8.5 out of 10 to sa akin. So, next naman natin tong hotdog. Ano yung lasa? Hindi ko siya gusto, guys. Weird na lasa niya. 3 out of 10 lang to sa akin. Hindi ko siya masyadong gusto. Next natin tong dried pusit. So, ganito yung itsura niya, guys. Matigas siya.
matigas. Baka niluluto pa to. Eh, grabe. Alam mo yung mga ginangat-ngat ng aso? 1 out of 10, hindi ko siya nakain, tapos wala rin siya lasa. Next natin to matcha na siopaw na may ulam sa loob. Unang kagat, guys. Akala ko sobrang dami laman, di siya katulad ng picture, oh. Pero masarap siya. Alam ko yung kalasa niya, yung bola-bola, ganun. I'll give it 8 out of 10, kasi masarap naman siya. Second to the last natin, itong curry crispy roll. Curry? May curry nga talaga siya. Ganito yung tsura niya, guys. Uy, ang sarap! Magugustuhan mo siya. Oo nga. Guys, masarap siya. 9.5 out of 10 to sa akin. Okay guys, last natin. Magkukurya ba tayo na hindi nakakatikim ng buldak? Guys, natatakot ako kasi maanghang talaga to. Hindi siya maanghang, guys. Bibigyan ko to ng 8 out of 10. Masarap naman siya kasi sobrang anghang niya. So yun lang naman guys. Kung gusto nyo ng part 2, mag-comment lang kayo dyan at gagawin natin yan. So, bye-bye! You liking this song so far? If so, this opportunity maybe for you, maybe for you, maybe for you, you. Arizona B is for Vegas models. Manonood ako ng horror? Comedy na lang, puro ka horror, nagmumukha ka ng multo. Eh di wag ka manood, basta horror ang papanoorin ko. Comedy nga, para masaya. Aba, pati yan pag-aawayan nyo? Ako na lang manonood. Ayan, comedy pa kasi gusto mo. Nakakatawa kasi yung mukha mo. Nayo! Anak, saan niyo gusto pumunta sa Sabado? Sa Baguio, Nay, para malamig tapos maraming strawberry. La Union na lang tayo, Nay, para sa beach tayo tapos picture-picture tapos kain tayo ng seafood. Ano ba talaga? Baguio, Nay, La Union. O sige, magkanya-kanya na lang tayo, ha? Mga anak, bibili ako ng pagkain. Ano gusto nyo? Jollibee Cheesy Yum Burger! Abay, mala! Nagkasundo kayo ah! Gaya-gaya! Bias ko yun eh. Bias ko din yan. Pero narinig ko na may bagong special Cheesy Yum Burger at gusto ko itry. O sige mga anak, wait nyo ako ha. Mga anak, kain na! Sarap pa rin na itong original Cheesy Yum Burger for me. Ang beefy lang hap sarap patty with cheese and classic yum sauce ng Jollibee. Bias talaga! Wow! Kakaiba yung atake na itong special cheesy yum burger. Pang bias wrecker. May beefy lang hap sarap patty at cheese na nga. Meron pang crunchy pickle, onions, and ketchup. Oh, akala nyo kayo lang? Meron din ako niyan. Di talaga magpapatalo si nanay, oh. True. Good morning, class! Good mood si ma'am ngayon na. Sana good mood lang siya gang mamaya. Bago tayo mag-start, mag-pray muna tayo, okay? Sino gusto mag-lead? Di ako marunong niyan. Ikaw na lang. Lalo na ako. Di nga ako sumisimba eh. Wala. Pag walang pumunta sa harap, lahat kayo ia-absent ko! Bes, ikaw na lang. Ma'am, ako na lang po. Madali naman pala kayo kausap eh. Okay, class. So, dito na nagtatapos sa lesson natin. Oh, may 1 oras pa pala tayo eh. Sige na, i-dismiss ko na kayo. Yes! Be, tara gala tayo. Tara be, buti na lang talaga dinismiss tayo agad. Aba, excited? Uwing-uwi? Ayaw niyo siguro sa subject ko, no? Maghihintay kayo hanggang 4 p.m. dito! Walang uuwi! Grabe naman yung mood swing ni ma'am. Nakakainis. I love you too. Okay, class. Dahil good mood ako today, hindi tuloy ang quiz at lesson natin. Ay, salamat. Magagawa ko na yung assignment ko sa math. Bes, pakopya naman ako niyan. Aba! Sino nagsabi sa inyo na pwede kayo gumawa ng assignment sa ibang subject, ha? Ma'am, talagang sinisira niyo mood ko, ha? Lahat kayo bagsak sa quiz! Excuse me, Ma'am Reyes? Bakit mo tinatakot ang mga anak ko? Ma'am, hindi sila matututo kung hindi ko sila tatakutin. Hindi mo kailangan takutin ng mga bata. Kausapin mo sila na maayos. Tama. Tayo ang pangalawa nilang magulang. Dapat maging safe sila sa atin. Gusto mo bang maalala ka nila sa mga pananakot mo? Facts, ma'am. Umayos ka na, ha? Kung ayaw mong isumbong kita sa principal. Deserve. Pag pinaluha mo ang nanay mo, tandaan mo, may kabayaran ang bawat luha niya. Isipin mo ito, noong maliit ka pa, ilang beses ka bang umiyak sa gabi? Ilang beses kang nagkasakit at nag-alala siya? Ilang beses kang nagutom at tiniis niya ang sarili niyang gutom para lang may maihain sa'yo? Pero ngayon, sino ang lumuluha? Ganun.
Pag sumagot ang bata, bastos agad? Hindi ba pwedeng nagpapaliwanag lang? Hindi ba natin kaya makinig? Lalo na kung ang bata, maayos naman ang pananalita, hindi naman mataas ang boses, hindi naman bastos pag nagpapaliwanag. Ang iba kasi sa atin, hindi naman nila lahat talagang ayaw makinig. Pag nagpapaliwanag ng bata, sure na tayo,